Magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom De Guia. Welcome back to my channel. So sa video na to, ay ating pag-aralan ang patungkol sa heat transfer through plane walls. Pero bago yon, discuss muna natin ng iba pang mga formulas na ginagamit upang makapag-come up tayo sa mga solutions na kinakailangan natin para sa succeeding topics ng heat transfer. Especially, kagaya na sinabi ko kanina, sa heat transfer through plane walls. And sa iba pang mga topics na susunod, madidiscuss din natin yung series and parallel na plane walls and also yung composite walls na tinatawag. Sa composite, yun naman is magkakadikit ang mga walls. Iba-iba ang thermal conductivity. So, iba-iba ang surface na dadaanan ng init. So, alam naman natin, ang movement ng init is from hot to cold. So, ayun po yung rule ng ating heat transfer. Bago yon, discuss muna natin ang thermal resistance. So, thermal resistance concept is tinatawag nating R sub wall, which is typically ginagamit ito sa wall na rectangular. So, meron ulit tayong modes ng heat transfer dito na babanggit yung tatlo. Unahin natin yung conduction. So, conduction. So, yung thermal resistance, yung R. Pagdating sa conduction, R-cond o subconduction is equals to X over Ka. So, ito po yung ginagamit na formula for thermal resistance pagdating sa conduction. So, sinasabi naman sa problem, kung minsan ang iyong thermal resistance or ina-obtain siya sa pamamagitan ng formula na to. Given ang thickness, yan, yung X, given ang thermal conductivity, so given din ang cross-sectional area ng wall. So, yun yung para sa conduction. Pangalawa is yung sa convection. Alam naman natin, pag convection, di ba, involve ang fluid. So, our convection is equals to 1 over H times A, where H is convective heat transfer coefficient. So, alam naman natin na ang unit niyan. And also, cross-sectional area ng wall. Pagdating sa radiation, ito naman ay denoted by R rad, where equal siya sa 1 over H rad times AS. Yung H rad na yon, radiation heat transfer coefficient. Yung H rad, ito yung formula niya. Emissivity, sigma, alam naman natin yung mga values na yan. Itong emissivity depende sa binigay sa problem, kung black body ba siya, gray body, or white body. Ito is Stefan-Boltzmann constant. Times T sub S squared. So, itong T sub S or naka-absolute na temperature na T sub S is temperature ng surface, naka-squared, minus temperature ng surroundings na naka-squared. Multiplied by the quantity of temperature ng surface plus temperature ng surroundings. Naka-absolute temperature din siya. Okay? Tapos yung A sub S is surface area. So, thus, additional formulas for heat transfer are as follows. So, may iba pa tayong mga formula na ginagamit para sa heat transfer. So, di ba, nung una na ipakilala ko sa inyo yung mga basic formulas ng conduction, convection, radiation, heat transfer. So, dito, sa plane walls, ito yung ginagamit natin typically. So, sa conduction, Q-nut. So, pag sinabi naman Q-nut, di ba? Heat transfer yon. Kung sa fluid machinery, Q-nut din yon, pero volume flow rate naman siya. So, huwag tayo malilito. Kapag sa heat transfer, ginagamit din naman ang Q-nut. Or simply Q na malaki na lang. Q-nut, wall or conduction ng wall is equals to T sub 2 minus T sub 1 over R conduction. Okay? Convection, Q-nut, convection ng wall is equals to Ts minus T infinity. Temperature ng surface minus temperature ng surroundings. Ito yung infinity. Over R convection. So, given naman yung mga formulas ng R, kanina, nasa itaas. Radiation, Q rad or Q naught rad is equals to T sub S minus T surroundings, yung surface, surroundings, over 1 over H rad AS. Okay?
So, ito yung iba pang mga formula na ginagamit para sa heat transfer sa plane walls. So, dito, sa ating mga succeeding na pag-aaralan sa video na to, is dadako naman tayo guys sa tinatawag nating plane walls. So, unahin natin guys yung plane wall na involve ang convection. Plane wall with convection. Consider the figure. So, meron kang figure dito na rectangular siya. So, itong wall na to is napapaligiran siya ng iyong fluid. Sabihin nating hangin. Kabilaan. So, yung hangin na yon or yung fluid na yon is may certain siya na convective heat transfer coefficient. So, outside and inside. So, alam naman natin, ang flow ng init is from hot to cold. For example, mainit sa outside at malamig sa inside. So, ang flow is from 1 to 2. Okay? So, yung heat transfer mo, nag-flow dito from hot side to cold side. So, convective heat transfer coefficient. And dito, sa unang example na to, ina-neglect natin yung effects ng radiation. Kaya, kung naalala natin ang electrical engineering natin, di ba? Electrical resistance analogy, sa thermal resistance, gagamit din tayo ng symbol dito ng resistor. Pero, tandaan natin, ito is for heat transfer. So, baka malito kayo, bakit may symbol ng resistor dito. Gumamit tayo ng thermal resistance para doon. Okay? Dinesignate ng lahat natin yung symbol na yon. So, kung babasahin nyo yung figure, outside to, di ba? Ito, inside. So, may point 1 ka, may point 2 ka. So, yung point 1 na yon, pagitan nyo ng wall mo, tsaka ng fluid. Yung point 2, pagitan ng wall ulit, tsaka ng yung fluid. So, yun yung hangganan nila, yung edge. Mga, ayan o. Yung edge. Yan. Kaya, for thermal resistance, pagbasehan, diba? From O, outside to point 1, ayan yun. May dumaloy dyan na convection. From 1 to 2, ano kaya ang dumaloy dyan? Dumaloy dyan ay conduction. Okay? Hanggang sa 2 to I, yun ulit ay convection. Kaya makikita nyo sa thermal resistance natin, R sub T, total resistance total is equals to R sub convection from outside to point 1 plus R ng conduction from point 1 to point 2 plus R ng convection from point 2 to outside, ay to inside. So, ma-obtain natin ang formula na R sub T is equals to, diba kanina binanggit ko na lahat ng formula ng thermal resistance. Ito na yung nilapat na natin. Kaya, dito, yung R convection ng outside to point 1 is 1 over HO times A sub O. Plus, itong conduction, ito yon, yung R conduction, X over KA sa point 1 to 2 plus 1 over HI AI kasi thermal resistance na dumaloy sa convection sa point 2 to inside. So, ito yung formula na ginamit. So, depende yung forma ng formula na gagamitin ninyo. Depende yun sa problem na given sa inyo. Pero dapat masunod nyo yung pattern ng magkakaroon ng designation ng thermal resistance ninyo. Okay? So, ayun po yun. Magdedepende yun sa setup ng iyong figure na nabuo or sa diagram ninyo ng thermal resistance. Okay? Kaya, since meron ka ng R sub T, kunin mo na ngayon ang total heat transfer mula outside to inside. So, ibig sabihin, lahat dadaanan niya. Kaya, ang formula, guys, for heat transfer is delta T over R sub T. Okay? So, ganun po yun. Applicable din ito sa convection tsaka sa radiation. Once na na-obtain mo na yung R sub T, kung mag-involve man ng radiation dito, halimbawa, at na-combine sa convection, kunin mo na yung R sub T, tapos divide mo lang siya sa delta T, or delta ng absolute temperature. Kaya, mangyari dyan, magiging
quantity of T sub O minus T sub I over R sub T, or mabubuo mo itong formula na to. So again, ulitin ko, depende po yung ma-obtain natin na formula doon sa binigay sa problem. Balikan natin. Since nabuo mo na to, yung delta T over R sub T, ito yon, nilapat lang. Kaya yung R sub T mo, na ito, nilagay dito. So kung iisipin nyo guys, napakahaba niyan pag nilapat mo siya sa solution. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo yung technique na ginagawa upang mas mapabilis natin yung pag-obtain or paglalagay ng bawat given sa calculator or pag-i-input. So, yung ibang mga estudyante, alam na siguro itong technique na to na aking ituturo sa video na to. So, sige. Dako muna tayo sa ibang mga kino-consider pa pagdating sa heat transfer sa plane walls. Dito naman tayo guys sa plane wall naman, ulit, na involved naman ang convection at radiation. So alam naman natin, ang radiation, heat transfer siya due to waves. Okay? Best example nito is yung sa araw. Yung sinag ng araw, di ba? Nagra-radiate yung init nun. Yun yun. So, consider the figure. Meron ka ulit plane wall. So, ito is naka-front bilang sa atin. Kaya makikita nyo yung harapan ng plane wall na yun. Or yung side. Side kumbaga. So, makita nyo, meron ulit dyan na fluid, magkabila, outside, inside, may 0.1 ka ulit, may 0.2 ka. So, dadaan yung init mo, itong init na to, may kasama ng radiation. For example, na-expose ito sa araw. So, ibig sabihin, may radiation, may nag-radiate na init. So, nag-combine siya dito sa init na dadaan dito papasok, papunta ron sa cold side. So, this is the hot side, this is the cold side, from outside to inside. So, convectivity transfer coefficient, yung dalawang film na nandito. Okay? So, considering the effects of radiation, so again, use the electrical resistance analogy for thermal resistance. Pagdating naman guys, sa combination ng radiation at convection, kung banggitin sa problem na involve ang radiation na may kasamang convection, tatandaan natin, kanina diba tinuro ko yung R sub T is equals to R sub 1 plus R sub 2, halimbawa. So, ano lang yun, sa series connection yon. Ang gagawin mo pala, kapag may combination na ng radiation tsaka convection, para magiging parallel ka na. So, di ba, natatandaan ninyo sa electrical engineering? Itong formula na to, para to sa parallel na resistor. Okay? Kaya makita nyo, ito, information na to. Kasi, yung 1 over RT, para makuha mo yung total resistance nila, syempre, itong pinag-plus mo na to, i-reciprocal mo yung simplified form nila. Okay? Kaya makita nyo dito, sa ating diagram, from point O, so outside to point 1, tingnan natin ulit yung drawing. Diba ito yun? Di ba may nag-combine na radiation, sumama siya doon. Kaya, yung Q convection dito, na nag-act, co-combine siya. Nangyari is, magpa-parallel ngayon sila. Kaya yun. May radiation ka na, thermal resistance ng radiation, may thermal resistance ka pa ng convection. Co-combine sila, papuntang point 1, tapos sa point 1 to point 2, since dumaan naman yung init doon sa plane wall na yon, nag-involve doon ang conduction. Okay? Kaya yun yun. Naging R conduction lang yan. Sa point 2 to inside, convection ulit. Kasi ito lang naman yung dumaan dito sa film na to. Okay? Kaya, mangyari dyan, ito, gaya na pinagbasayan natin na thermal resistance computation for parallel, ito lang yon. Rrad plus Rconv over Rrad times Rconv raised to negative 1. Gayun lang din yan. Pwede mo lang manlagyan ng 1 over. May 1 na malaki over ito yung denominator. Pwede rin naman, erase mo lang sa negative 1 para mas madali. So, ito, designation lang na nagmula siya sa outside to point 1. Kasi pa-plus mo na doon. Yung dalawa, naka-series na yun. Plus R conduction from point 1 to point 2 plus R convection ng
0.22 inside. Okay? So again, para mas madali mag-solve, ituturo ko sa inyo yung calculator technique para mas mabilis tayo makapag-come up sa answer and also sa tamang solution. And we are going to the problem solving upang mas maunawaan ninyo ang heat transfer patungkol sa plane walls. So, siguro, sa next video ko na lang tatalakayin sa inyo yung patungkol sa composite. Kasi dito, bibigyan focus muna natin yung introduction ng heat transfer sa plane walls upang mas maunawaan nyo yung patungkol sa thermal resistance at tamang pagsosolve na involve yung variable na yon. At the same time, pagkuha ng heat transfer sa plane wall na involved din ang convection at radiation. So, let's go for problem solving. So, problem number 1. Consider a 3 meter high, 5 meter wide, and 0.3 meter thick wall whose thermal conductivity is K is equals to 0.9 watts per meter degree Celsius on a certain day. Temperatures of the inner and outer surfaces of the wall are measured to be 16 degrees Celsius and 2 degrees Celsius respectively. Determine the rate of heat loss through the wall on that day. So, consider yung plane wall natin na naririto sa inyong harapan. Meron siyang height na 3 meter. Meron siyang width na 5 meter at meron siyang thickness na 0.3 meter. So, from inside to outside, okay, dadalo yung init natin. From 16 degrees Celsius papuntang 2 degrees Celsius kasi alam naman natin ang flow ng heat transfer is from hot to cold. So, okay, bumaba. Tapos, ang hinihingi sa'yo, yung rate ng heat loss. So, rate ng heat loss, ibig sabihin, yung init na narito is nawala siya. Kaya ng heat loss nawala, napunta sa outer side mo, which is yun yung mas malamig na part. Okay? So, napakasimple lang yan, guys. Natandaan natin, di ba? Q conduction, gagamitin natin kasi plain wall lang naman. Walang involved na fluid na nasa gilid niya. Wala naman sinabi sa problem. Since binigay lang din naman is yung K or thermal conductivity ng iyong material na dinaanan or yung wall. So, solution, required natin is yung Q or Q naught. Lagyan natin ng Q naught na lang. Ayan. So, let's solve. So, for Q cond, solution. For Q cond, formula, delta T over R sub T. So, dito involved na ang thermal resistance. Elaborate pa natin, Q cond is equals to, di ba yung delta T, yung absolute temperature, yung delta nila, equal lang naman sa delta T na maliit or sa arbitrary. Kaya pwede sabihin, T na maliit sa inner minus T na maliit sa outer. Over. Ano ba ang thermal resistance ng conduction? Siya ay X over Ka. Okay? Yun. Tapos, substitute mo lang. Kaya, Q conduction ng wall is 16 degrees Celsius minus 2 degrees Celsius over thickness mo, diba, 0.3 meters. So, di mo naman na dapat i-convert pa sa millimeter kasi given naman na yung thermal conductivity mo na naka watts per meter degree Celsius. Kaya mayari dyan, yung X mo is 0.3 meters. Divide mo sa Ka. Ano yung K? 0.9 watts per meter degree Celsius. Tapos, ang gagawin, multiply sa area. Ano ba yung area? Area ng wall is 3 meters by 5 meters. 3 times 5. Okay. Yan yun. Huwag kalimutan ng unit. Meter squared. Cancel out. Necessary na units para dito. Degree Celsius. Degree Celsius. Meter squared. Tanggal. Kaya matira watts. So, solving for Q naught conduction ng ating plane wall.
Don't forget to reset the cycle before solving para tama ang sagot. Accurate dapat. So, 16 minus 2 over. Makuha natin dyan is 630 watts. So, tinatanong is rate of heat loss. So, pag heat loss, alam naman natin, dapat negative ang iyong init kasi heat loss siya. Okay? Lagyan mo ng negative sign. So, this is our answer for problem number 1. We go to problem number 2. So, number 2, we have consider a 0.8 meter high and 1.5 meter wide glass window with a thickness of 8 millimeters and a thermal conductivity of K is equals to 0.78 watts per meter degree Celsius. Determine the steady rate of heat transfer through this glass window and temperature of its inner surface for a day during the room is maintained at 20 degrees Celsius while the temperature of the outdoors is negative 10 degrees Celsius. Take the heat transfer coefficient on the inner and outer surfaces to be 10 watts per meter squared degree Celsius and 40 watts per meter squared degree Celsius. So, given, eto na yun guys, yung plane wall na involved ng convection. So, makita nyo, meron kang plane wall dyan, nasa gitna, napapaligiran siya ng dalawang fluid. Yung fluid na yon is, na nagiging film siya magkabila upang magkaroon ka ng convection. So, from inner to outer, dadaan ng yung init. 0.1 to 0.2. Yun. Yung 0.1 to 0.2, paras lang yan sa B to A. So, pwede nating designate yung 1 bilang B, yung 2 bilang A. Okay? Inner to outer, mainit to malamig. Kaya dito, yung temperature mo sa outside is negative 10 degrees Celsius. Ito naman sa inner is or inside is 20 degrees Celsius. So, may width ka ng wall na 1.5 meters, may height ka na 0.8 meters, may thickness kang 8 millimeters. So, meron kang convective heat transfer coefficient kabilaan. Dito at dito. Sa outer, meron kang 40 watts per meter square degree Celsius. Sa inner, meron kang 10 watts per meter square degree Celsius. So, required is heat transfer or rate of heat transfer. So, sige, let's solve. Gamitin natin dito guys yung patungkol sa thermal resistance. So, solution. So, syempre, meron tayong thermal resistance. Yan. Drawing ko na upang makita nyo kagad. So, gaya ng sinabi ko, parang electrical engineering siya. So, dito is nakasiris ang iyong mga resistor or thermal resistance. Dahil may dalawa kang convection, meron kang conduction sa gitna. So, from outside, di ba? Outside to A, A to B, B to I. Or vice versa, I to B, B to A, or A to outside. So, okay, let's solve. So, R sub T, kunin natin ang kanilang thermal resistance, yung total nila. So, R convection from outside point A plus R conduction from point A to point B plus R convection from point B to I. So, R sub T is equals to R convection 1 over HO A sub O. Dahil from point O to A, outside yon. Plus, conduction, thermal resistance is X over KA. Plus, R convection from B to I, 1 over HI AI kasi siya ay doon sa inner. So, yan na yan. So, for Q, tayo, para mas malaki space. So, dako na tayo dito.
So, yung Q naught is equals to delta T over R sub T. Tapos, equal yun sa Ti minus To. So, inside minus outside kasi mas mainit sa inside. Upang mag-positive yung ating kasagutan. Over R sub T. So, ito yung sinasabi kong calculator technique or shortcut. So, di ba pag naglagay tayo sa calcu, ang mangyari dyan, isa-isahin pa natin. For example, itong tatlo, i-input mo to. Pag i-input mo sa cycle, napakahaba nito guys. Maaring si cycle, hindi na kayanin, capacity niya na mag-store pa ng napakahabang numero dun sa bar na yon. At maaring maging sanhi pa yon ng confusion ng program na scientific calculator. Kaya mangyari, mamamali yung pag-obtain natin ng sagot. So, basic na technique na ginagawa is magkakaroon tayo ng shift store na tinatawag. Shift store natin yung mga values ng A sub O, ng K, ng A natin, tsaka ng A sub I natin. Para mas madali na lang mag-input dito sa ating calculator. Kasi pag inisa-isa mo pa, ganyan-ganyan ka pa, di ba? Napakahaba pa, tapos may palimbawa, nag-plus ka pa dyan, may ganyan ka pa. So, napakagulo nun. Para mapadali, mag-shift store na lang tayo. Kailangan lang huwag tayo manilito sa pag-designate kung saan nating variable nilagay itong mga value nito, itong mga A. So, dito naman kasi, as is naman yung area niya is pare-parehas. Area ng outside, area ng plain wall, area ng inside is pare-parehas lang. So, pwede natin i-shift store to sa isang variable lang, itong tatlong A na to. At itong dalawang H na to, separate siya na variables, pati dito. Kaya magkakaroon ka dyan ng 4 na variables na gagamitin sa pag-shift store mo. Okay? Yung sa X, madali lang naman kasi pwedeng input mo na lang yung thickness niya. Okay? So, gawin na natin yun. So, mangyari dyan, ilalapat na natin ngayon yung value ng R sub T. Pero, upang mas mapadali natin, solve na agad natin yung R sub T. Then, ilapat natin siya dito. So, rekta natin ang calcu ito. Okay? For R sub T, reset muna natin. So, yung H sa buo mo, ganito gagawin. Diba, ang H sa buo is 40. So, yung 40 na yon, shift store mo. Pinutin mo yung shift, then, pinutin mo yung store, tapos, pili ka ng variable na kung saan mo siya ilalagay. So, store mo siya sa A, halimbawa. Sabihin, yung 40 na may arrow, papunta sa A is, na-store na yung value na 40 doon sa A. So, gagawin mo, AC mo lang. Pag in-AC mo kasi, naka-restore lang yung data na sa calcu. Pag pinindot mo kasi ito, na on or nag-shift clear ka, mawawala yung sinave mo doon. Okay? Sinave na natin sa A, itong HO. Ngayon, save naman natin itong A, since yung A sub O, tapos yung A ng conduction, tapos yung A na isa sa inside, or sa inner, is pare-pares lang naman, store natin sa B. Let's go. So, ang A natin is 0.8 by 1.5. So, ganun na agad na gawin natin. 0.8 by 1.5. Multiply mo na. Yung product nun is, di ba, 1.2. Itong 1.2 na to, shift store mo na sa B. Shift store B. Yan, di ba? Nag-shift store B ka, AC mo ulit. Tapos, next mong isi-save, yung thermal conductivity. Thermal conductivity mo is yung 0.78 watts per meter degree Celsius. So, 0.78, shift store C. Sa C mo naman siya ilalagay. Okay? Ganun lang yun, guys. Tapos, AC mo ulit. Ang di mo pa inalagay is yung H sub I. So, H sub I mo is 40. Ay, hindi. Yung 10. Okay? Yung 10. So, 10 watts per meter squared degree Celsius. So, 10 shift store D. Okay? Na-store mo na sila. Gawin mo na sa equation. Gawin. 1 over, yung A sub O mo, i-alpha A mo na. Alpha A. Yan na yun. Okay? Yung A mo, A sub O, alpha B. Okay? Plus, yung X mo, binigay sa problem, 8 millimeters. So, okay? 8 millimeters. Yung millimeters na yon i-convert mo sa meter. Kaya mangyari dyan,
8 divide 1,000 para maging meters yan. Okay? Yun lang yun. Tapos, ilagay mo na yung K. Yung K mo, yun yung nasa C. Kaya gawin mo, alpha C times yung A mo, di ba? Yung area mo, yun yung nasa B. Alpha B. Yan yun. Plus 1 over yung H sub I mo, alpha D times alpha B. Okay? So, isolve mo sila, equal sign mo sila. Tapos, itong magiging sagot mo dito, itong 0.1127 na to, store mo siya. Shift store mo sa E. Since na shift store mo sa E, mas madali na siyang isolve. Okay? AC mo ulit. Tapos, gawin mo na to. Itong TI minus TO. Kaya mangyari dyan, para makuha mo yung Q, so TI minus TO over yung E, cycle. Tandaan guys, itong E, galing sa cycle to, variable sa cycle. Kasi pagdating sa board exam guys, hindi na doon tinitingnan yung sobrang galing mo sa pagmamanual na solution. Kaya kailangan mo doon mabilis ka. So, dapat magaling kayo sa calculator shortcuts and techniques. So, ito na yon. So, diba may value na tayo ng E? So, gawin mo, yung TI is 20. Yung TO is negative 10. Kaya mangyari, magpa-plus 10 ka dyan. Okay? Over E. Yung E na yun. Kaya mangyari dyan, sa cycle mo, diba 20 plus 10, 30. Ito na yun. Over alpha E. Okay? Kaya mangyari dyan, kapag sinolve mo yung 30 over alpha E, siya ay magiging 266.161. Unit, dapat alam mo na. Siya ay watts. So, ganun lang po kasimple guys. Di na kailangan pahirapan ng ating mga sarili. Pag ganyan kahaba yung mga dapat mong input sa cycle. Dapat mag-shift store ka na lang. So, ganun lang po kasimple yun. Tamang maglalagay sa cycle upang mas madaling mag-solve. Okay? Yun po yung ating sagot sa problem number 2. Dako na tayo sa ating last problem for this video. So, let's go. Last problem for this video. From the previous problem, what is the temperature at point A? What is the temperature at point B? Okay? Pagbasehan daw natin yung problem number 2 para sa tanong na to. So, tingnan natin muli. Ito yung ating problem number 2, diba? Ito yung kanyang figure. So, ang hiningi naman sa'yo is temperature naman daw na nag-act dito sa point A mo. Or point 2, paras lang naman yon. Sa point B rin. Hanapin mo rin yung temperature. So, let's go. Let's solve. Consider point O to A. Outside to point A. Ito yon. Okay? Yan yun. Nag-act doon is convection. Convection sa outside. Okay? Na 40 watts per meter square degree Celsius ang kanyang convectivity transfer coefficient. Magating naman sa point B to I, ito yon. So, inner to B, or B to I vice versa. Meron kang convectivity transfer coefficient sa inner na 10 watts per meter square degrees Celsius. So, unahin natin itong point O to A. So, ang gagawin dyan, since naka-illustrate naman na to, convection na nag-act, diba? So, ano ba ang R sub T or thermal resistance ng convection? Thermal resistance ng convection or R con ng convection is 1 over HOAO. Kasi bakit? HOAO kasi outside. Area na outside, consider mo rin. Kaya, di ba meron tayong formula ng heat transfer na delta T over R sub T. Meron na tayong Q-nut, di ba, na nakuha natin kanina. So, yung Q-nut na nakuha mo kanina, ito yon, 266.161 watts. Okay? Yan yon. Where Q-nut is equals to 266.161 watts. So, kailangan natin yan para ma-obtain natin yung sinasabing temperature sa point A.
Dito kasi yun mag-a-act sa delta T na to. Kaya, palawakin pa natin yan. Pag pinalawak mo yan, yung formula niya ng Q naught na yan, mangyari dyan, magiging TA minus TO over 1 over HOAO. Okay? Bakit TA minus TO? Kasi, tingnan natin ulit sa figure. Mainit, di ba? Mula sa inner, papunta ka sa outer. So, itong point A na to, malamang sa malamang, mas mainit to kaysa sa outside. Kaya, TA minus TO ka. Okay? Ganun yun. Okay? 1 over HOAO. So, pwede naman kayo mag-shift store dito sa ganitong point sa board exam or depende na sa inyong strategy. Kanina, tinuro ko na yung tamang pag-shift store. At dito, magtunan nyo rin naman yung tamang pag-shift solve sa inyong scientific calculator. So, better mag-practice ng solve. Okay? Kuhin natin yung T sub A. Tuturo ko sa inyo yung derivation ng formula ng T sub A. Okay, ganito gawin natin. Lipat natin to. Pumunta rito. Yung magiging Q naught over HOAO. Matira sa kabila is TA minus TO. Gusto mo ang formula ng TA? So, TA is Q naught over HOAO plus T sub O. Yan po ang gagamitin nating formula for T sub A. So, T sub A, ilapat mo lang ngayon yung lahat ng value mo dito. So, 266.161 watts over. Ano yung HO natin? Ang HO natin ay 40 watts per meter square degrees Celsius. Multiply sa area. So, area mo is 1.5 times 0.8. Okay? Unit meter squared. Kaya matik dyan, cancel out to, cancel out to, cancel out to, cancel out to, angat ang degree Celsius. Plus, ano yung T sub O mo? Yung T sub O mo is, negative 10 degrees Celsius. So, may degree Celsius ka, combine yan, magba-minus 10 ka doon. So, calculate natin. 266.161 over 40 times 1.5 by 0.8. Yan. Plus, negative 10. Kung mo dyan is, T sub A mo is negative 4.45 degrees Celsius. So, yun po yung ating temperature at point A. Okay? Ngayon, consider naman natin B to I, point B to I, para makuha ang temperature ng point B. So, let's go. Again, R sub T or R con is 1 over H sub I, A sub I. Okay? Sa inside naman siya. So, for Q naught, delta T over R sub T. And then, yung Q natin, ito ulit yun. Yun din yung Q na gagamitin natin dito. Kaya, magiging equation mo naman dyan, Q naught is equals to T sub I minus T sub B. Bakit T sub I minus T sub B? Kasi, yung ating babalikan, mas mainit ang inner kaysa sa point B. Alam naman natin, flow ng heat transfer is from hot to cold, so, pababa. Kaya, I minus B. Okay, ito yun. Over thermal resistance ng convection, 1 over HI AI. And then, derive natin para sa formula ng T sub B. So, TI minus T sub B is equals to Q naught over HI AI. So, makuha ng T sub B. So, lipat mo sa kabila to, lipat mo sa kabila to. Kaya mangyari dyan, TI minus Q naught over HI AI is equals to T sub B.
So, ayun po ang ating formula na gagamitin. So, sige. T sub B. So, 20 degrees Celsius. So, yung T sub I natin. Minus. Q naught mo. 266.161 watts. Over. H sub I mo. 10. 10 watts meter squared degrees Celsius. Yan. Multiplied by 1.5 by 0.8 meter squared. Cancel out. Mga dapat i-cancel out. Watts meter squared, meter squared. Aangat ang degree Celsius. Kaya mag-complement siya dito sa unit ng iyong 20. So, 20 degrees yun. So, T sub B, cycle na natin yan. So, reset. So, 20 minus 266.161 over 10 times 1.5 by 0.8. Makuha mo dyan is, ayan, negative 2.18 degrees Celsius. So, ito po ang ating sagot para sa problem number 3. T sub A, negative 4.45 degrees Celsius. T sub B is negative 2.18 degrees Celsius. So guys, napakadali lang pala ng topic na to about heat transfer. So abangan ninyo sa next video, gusolve tayo or ipapakilala ko naman sa inyo yung tinatawag nating overall coefficient of heat transfer. So may kaugnayan siya sa ating thermal resistance and also dadako na tayo sa multiple plane or multi-layer plane walls upang mas maunawaan nyo ng higit pa yung patungkol sa ating thermal resistance kapag nag-act na siya sa magkakadikit na plane walls. Okay? Sa plane walls na yun, since magkakadikit, meron nag-act din doon na convection kasi may nakabalot doon na film or convective heat transfer coefficient sa magkabilang dulo at paano na lang kung mag-act pa ang radiation. So, malalaman natin yun guys sa next topic na ating tatalakayin sa next video na aking i-upload. So, sa video na to, ito lang muna tayo magpo-focus. Kaya maraming salamat sa panonood and hoping na kayo po ay may natutunan sa ating pinag-aralan ngayon sa subject matter natin na heat transfer. So again, this is Engineer Jom Digia. If you have questions, comment down below. And don't forget to subscribe to my channel for you to be updated on the next video tutorial na akin pong i-upload dito sa aking channel. So maraming salamat sa panonood and God bless us all.